Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, yung patungkol po sa lumalabas na balita ngayon na ito daw pong resulta ng hearing ng TVJ kontra po dito sa TAPE Incorporated mga kababayan ay malapit na daw pong lumabas. At dito mga kababayan, matatalakay po natin yung GMA Network to present witnesses at TVJ's Itbulaga Copyright Infringement Trial mga kababayan. So ibig sabihin, nandoon na tayo sa copyright, wala na tayo doon sa preliminary injunction mga kababayan, tapos na yon. So eto naman po yung pinaglalabanan nila at paglalabanan nila sa Monday, yung Copyright Infringement Trial mga kababayan. So kaabang-abang at matindi ito. Kasi kasali na dito ang GMA 7. So ngayon mga kababayan, magbibigay po tayo ng update patungkol po doon. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live ng mga ganitong klase ng issue. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok kayo na mundo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, ito umpisahan na po agad natin ang ating usapin dito sa pamamagitan. Sabi ni ito kay Models of Manila, yan ikinikredit natin kay Models of Manila TV. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Oy, Armin Patricio, mega love shoutout po. Thank you po sa pakape. At saka kay Ate Shirley Fernandez, thank you po sa pakape po ha. So anyway mga kababayan, eto na. Sabi dito ni Models of Manila, balik Marikina tayo sa Lunes. GMA ang next na magte-testify sa TAPE versus TVJ. Copyright sa copyright case. Resulta ng injunction malapit na rin lumabas. So anyway mga kababayan, pakinggan natin to. So bago ko po i-report sa inyo yung latest na balita sa hearing sa Marikina, ay quick update lang sa Newtam ratings nitong huling 2 araw. Okay? Right. So magsimula po tayo nung Monday. So nung Monday, Ay, Ma'am Lucky, Ma'am Tri, thank you po sa pakape po ha. October 16, ang EAT po nangunguna pa rin with 4.2, yung sa TAPE with 3.5, at sa It's Your Lucky Day with 2.6%. Ito yung sinasabi ko kanina, matatalakay din natin to. Ang nakuha ng EAT ang nakuha po ng EAT mga kababayan October 16 ay 4.2%. Grabe, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kada may ipantatapat na bago sa EAT mga kababayan sa Tito Vic and Joey, talagang gagawa ang Tito Vic and Joey, ang EAT or yung branded na Itbulaga ng paraan mga kababayan para hindi sila maunusan. Alam niyo yon, laging may pasabog na bago ang EAT. Kaya po talaga hindi nakakasawang panoorin etong programa ng Tito Vic and Joey kasi kada may ipantatapat katulad ng Sabado mga kababayan, talagang saktong-sakto na yung paglabas ng It's Your Lucky Day, saktong birthday celebration ni Master Henyo Joey De Leon. Kaya talaga kung makikita ninyo, pagdating sa rating talagang angat ang EAT, ang Tito Vic and Joey dahil laging may bagong pasabog. Ano po, ito naman pong It's Your Lucky Day nakakuha ng 2.6%. Samantala yung TAPE Bulagta 3.5%. So sa madalit salita, pumapangalawa pa rin po yung TAPE Bulagta. Tapos itong It's Your Lucky Day, nananatili sa pangatlo parang It's Showtime. So yung kamalasan ng It's Showtime, para atang naisalin or na-adapt mga kababayan, na ipa-adapt doon sa It's Your Lucky Day. Kasi hindi nila ma-overtikan itong TAPE Bulagta. Sa madalit salita. Pero maganda dito mga kababayan, nananatili pa rin po sa una, etong EAT. Ano po, nakakuha ng 4.2%. Anong sumunod na araw naman po, nangunguna pa rin ang EAT with 4.4. Lakas. Yung pong sa TAPE, 3.4 pa rin. Sila pa rin yung number 2. At yung It's Your Lucky Day ay mas bumaba po lalo. At Ay, shoutout kay Kamandag ha. 2.1%. So mukhang hindi ganong kalakas po yung pagtanggap ng tao dito po sa It's Your Lucky Day. Tama. Kumpara po sa It's Showtime. Sa akin, understood naman yon kasi bagong programa, hindi talaga madaling mag-develop ng mga noontime show na pwede mong itapat dyan sa mga mas established na mga noontime shows. Pero yun po. So speaking of itong mga nagbabanggaan na noontime show,
yung pong kaso sa Marikina ay matutuloy na sa Lunes. Ayun, na-miss ko yung Marikina. Kamusta kayo dyan? Pupunta na naman tayo. Kakain na naman ako dun sa karinderya, doon sa gilid ng korte. Alright. Nakakamiss pumunta dyan sa Marikina. At babalik pala tayo this Monday. Kasi po merong bagong report, yung pong Manila Bulletin, na magkakaroon na po ulit ng hearing sa Monday. This time ay kasama naman po yung mga taga-GMA. Alright. GMA Network to present witness to So ibig sabihin, magsasanib puwersa na ang GMA7, ang GMA Network mga kababayan at saka ang Tape Incorporated. Para depensahan yung titulong Itbulaga. So sa madalit salita mga kababayan, hindi naman pala pinababayaan ng GMA7 itong Tape Incorporated. So sa madalit salita mga kababayan, tinutulungan pa rin ng GMA Network itong Tape Incorporated. Dahil kung makikita nyo naman dito, GMA Network to present witnesses at TVJ's Itbulaga Copyright Infringement Trial mga kababayan. So ibig sabihin, nandoon na tayo sa copyright, wala na tayo dun sa preliminary injunction mga kababayan, tapos na yon. So eto naman po yung pinaglalabanan nila at paglalabanan nila sa Monday, yung copyright infringement trial mga kababayan. So kaabang-abang at matindi ito. Kasi kasali na dito ang GMA7. TVJ's Itbulaga Copyright Infringement Trial. Kasi po nakakalimutan po natin minsan, maski ako nakakalimutan ko, nakasama nga pala yung GMA doon po sa hinabla ng TVJ Tama. para po dito sa infringement trial sa Marikina. So basahin po natin yung news pagkatapos mag-react ako ng konti. The first trial for the copyright infringement and unfair competition filed by TVJ and Jenny Ferre against Tape and GMA will start on Monday, October 23. TVJ and Ferre filed the case last June. Yun sa copyright infringement, unfair competition, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, with application for issuance of a writ of preliminary injunction. They are asking the court to issue an injunction to stop Tape from replaying Itbulaga episodes, segments, and audiovisual recordings done before May 31 this year and using the title Itbulaga. So sa madalit salita pala mga kababayan, kaya pala kasama dito ang GMA7 kasi nga pala sa kanilang network nag-ere. Ano po yung Itbulaga nung ipinalabas yung mga ilang episode na talagang masasabing replay na sinasabi ng Tito Vic and Joey na pagmamay-ari pa nila yon. Kaya nga copyright. Ano po, kaya kasama itong GMA7 doon sa copyright infringement na kaso na isinampa ng Tito Vic and Joey. Yun pala, sa kanila nga palang network nag-ere yun mga kababayan. Kaya talagang hindi may iwanan at hindi ma-absuelto dito etong GMA7. Kasama't-kasama po sila dahil sa kanila nga pong network nangyari yun. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung gusto nila mangyari, lahat ng episode na nandoon ang mga pagmumuka nila Bossing Vic, Tito, Joey De Leon, basta lahat ng mga episodes na ginawa before May 31 nung sila ay nagpaalam ay sa tape ay ayaw po nilang ipalabas doon dito sa GMA. And at the same time, Kung tutusin nga mga kababayan, pwede pa sampahan ng Tito Vic and Joey itong Tape Incorporated at saka itong GMA7 patungkol doon sa paggamit nila doon sa Pinoy Abroad mga kababayan, na kung saan nandudun yung mga mukha nila pero iba na yung mga nakalagay na pangalan, which is mga pangalan ni na Buboy, ni na Betong, ni na Paulo Contes. Kung matatandaan nyo yun, di ba, natalakay natin yon. Kung tutusin, pwede pa silang ireklamo doon. Kaso nga lang mga kababayan, nakapokus tayo dito sa copyright infringement na ito mga kababayan at saka doon sa preliminary injunction. Pero kung tutusin, kasama po dapat yon. Ano po, at doble reklamo yon laban dito sa GMA7 at saka po sa Tape Incorporated. Hindi nga lang napagtuunan ng pansin. Pero I think mga kababayan, parang napansin nata ni Tito sa inyo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. they want them to stop using the title Itbulaga. Yun. So, the Marikina Regional Trial Court set the date after it finished the hearings in the writ of preliminary injunction, which was tackled first before the main case. Okay, so nauna yung writ of preliminary injunction, yun yung sinubaybayan natin for the last 3 months. On October 23, GMA will present its witness with the next hearing set on October 27. So dalawang ano pala yan. So dalawang magkasunod, 23, 24, 25, 26, 27, Friday. Okay? So the court will decide if TVJ and Ferre have a claim for copyright infringement against Tape
over the entire show with Itbulaga and the show's jingle, and if a permanent injunction can be issued against the two defendants. Una, claim sila ng damages doon sa pinalabas na replay nung wala sila. Pangalawa, pipigilan nila na for them to show ever again, 'di ba? Hindi yung black time nyo diyan, never nyo pwedeng gamitin yung mga kahit anong episode na nandun kami. Yun nata mga kababayan yung kung matatandaan nyo, yung tinutukoy na claim doon mga kababayan, yung sa damages, parang yun nata mga kababayan yung nasa 17 million, 17.4 million mga kababayan. 17.4 million po yun mga kababayan. Parang yun. Kung matatandaan nyo, di ba parang may hinihingi atang danyos perwisyo, etong Tito Vic and Joey na nagkakahalaga ng 17.4 million mga kababayan. Parang yun yung pagkakatanda ko, pakitama na lamang po ako. So yun po ata yung tinutukoy dito. Ano po, dahil kung matatandaan nyo, naunang mga hearing or naunang pinaglabanan ng TVJ at saka ng Tape Incorporated yung patungkol do sa preliminary injunction na layunin na pahintuin etong tape sa paggamit ng trademark or ng title na Itbulaga.